Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. Three of Cups. Nagse-celebrate ka ngayon or kung hindi pa, magse-celebrate ka. Talaga magiging masaya ka. Bakit? Tingnan natin. Dahil magtatagumpay ka. Dahil magtatagumpay ka. Kahit na mag-isa ka lang, no, na mag-celebrate. Dahil magtatagumpay ka over what? Evil forces. Yes, over evil forces na nagpahirap sa'yo, na nagpa-suffer sa'yo. Dahil magtatagumpay ka over them. Dahil makakalabas ka na sa tunnel. Sa tunnel ba yan? Na mga evil forces. Yes, na nahirapan ka ng gusto. Ano yun? Yung purpose nun, bakit ka pinadaan sa tunnel na yan? Para maging strong ka? Yes, yun ang purpose nun kung bakit ka pinadaan sa tunnel ng mga evil forces. Madaming nakataka sa inyo mga evil forces. May witches, iba-ibang witches. Iba-ibang klase ng mga spells at witchcraft yung gagawin nila sa'yo. Pati yung mga yung hindi nakikita ng mga entities, dark entities, mga evil entities, mga demons, devils, atakihin ka naman yan. Kasi nasa tunnel ka nga ng evil forces pinadaan para maging strong ka. Talagang pinahirapan ka nila. Tatagumpay ka na makalabas ka na sa tunnel na yan. Over them, no, pati. Na magtagumpay ka na over them. Pag witches ang makarinig nito na sa evil forces, ma-disappoint sila sa reading na to. Kasi hindi na nila makontrol. Hindi na nila ma-harm pa. Hindi na nila maperwisyo yung nasa side ng light na to. Of course, ito na readingan, hindi to witch. Yung mga witches doon yun sa tunnel na yun. Yun. Nasa side ng kadiliman yun. So ano pa? Choice nila yun eh. Ano pa ang na doon sila papaling, yun ang kanilang gagawin eh. Yung maging, yung magkasik ng lagim. No? Yung sundin ang inggit and pagiging sakim nila. Sundin ang mangharm sila. Sundin ang sulsul ng devil sa kanilang mga harm, mga halit, magkasik ng lagim. So that's why, nandun sila sa kadiliman. Sakop sila ng kadiliman. Message ng angels for you. By the way, angels pa nagagay dito ngayon. Let's see. Angels. Message ng angels for you. New career. Magkakaroon ka ng bagong career daw. O may possibility na magkaroon ka ng bagong career. O magkakaroon ka talaga ng bagong career. May opportunity yan na magkakaroon ka ng bagong career. Your work focus is shifting in a positive, new, and successful direction. Yung work focus mo daw ay magkakaroon ng shift in a positive, no, positibo na bago at success in parang maging successful ka in a and successful direction. Pasaksid ka na, patagumpay, ganon. Magdadala ng tagumpay yan, yung career na yan. Wag na to. Isa lang. Ano ang darating sa'yo? 7 of Wands. Ano tong magdidipinsa yan sa'yo? Yes. Magdidipinsa yan sa'yo. Para bang maging partner mo siya. Partner mo ba yan? Partner in tandem, parang ganun. Yes, magiging partner mo yan. Partner in tandem.
Ano ba 'to, tao ba 'to, darating na Seven of Wands na 'yan, na magdidepensa sa'yo? Oo, yun na nga yung maging partner mo, partner in tandem ba, kayong dalawa. Gano'n, yun ang magdidepensa din sa'yo, and as well as ikaw din ang magdidepensa sa kanya, 'no, kung ano yung gano'n ba na poprotektahan kayo, na pinoprotektahan niyo yung isa't isa, gano'n. Na dinidepensahan niyo yung isa't isa. O 'di ba, may nahalo na naman dito. The Mother. Ano pang in-embody mo energy ngayon? You know what? Witches are full of foolishness yung thoughts nila niyan. Full of foolishness. They are foolish. They're not wise. They're crooked. Crook yung mga yan. Baluktot. Kaya, ganun yung kanilang gawain. Lalo na yung kung nakaramdam na ng insecurities, inggit, at yung umiiral yung pagiging gahama nila, yung pagiging sakim nila, ganyan, ay yun ang sign na evil talaga yung tao na yun. Kung bakit sila gumagawa ng ganyan sa kapwa nila. Dahil umiiral yung pagiging sakim, pagiging gahaman. Ito, you offer, busilak yung puso mo. Busilak ang puso mo. Hindi ka sa kampo ng kadiliman na hindi ka witch ha. Ito nariridingan na kasi makakaalis ka na nga sa tunnel, no? O kaya mag-rejoice ka, mag-celebrate ka kasi makakaalis ka na, no? Makakalabas ka na sa tunnel ng evil forces. Pinadaan ka lang doon kasi para maging strong ka, okay? So yan. Nandun yung mga witches, lahat ng kampo ng kadiliman, iba-ibang klase ng witches na nang-atake sa'yo, na nagpahirap sa'yo, pati financially, lahat na ng pang-atake na naranasan mo sa kanila. No, pero hindi ka naman pinababayaan, hindi ka naman totally na nila na destroy eh. Kumbaga may mga nawala lang sa'yo, pwedeng kaperahan, ganun. It's part of your journey, no? For you to be more strong, na may mawala, and then yung babalik, yung mga matatanggap mo na blessings, mas marami pa yan sa kung anong meron kang nawala dahil sa mga atake ng mga witches at ng mga devils, demons, mga kampo ng kadiliman sa tunnel na yun, dinaanan mo. Ayan. Ayan guys, you offer help. Alam mo yung pure talaga yung intention mo sa pag-offer mo, na walang masamang intention because you care. Yung nakaramdam ka ng affection and empathy. Yan. Kasi kind-hearted ka eh. Parang ikaw mismo nag-offer ng tulong, maybe guidance din, advice, or any tulong. Pwedeng pagkain, gano'n. And bukas yung third eye mo. Ano pang energy mo? Ngayon, describe. Magaling ka magsalita. Kagaya ni Enoch. Describe. Kasi yun ang scribe eh. Hindi na. Kasi describe, no? Clear yung mind mo, yung intuition mo. Magsalita ka, clear din. Pati yung isip mo, clear, sharp. Kaya lang naman minsan, hindi klaro yung isip ng isang tao na clouded kasi mayroong nang influence nga, mga witches, mga demons, mga ganyan. Kasi, ganyan dito sa mundong to eh. May mga evil forces pa kasi dito eh. Ganon. May mga naghasik ng lagim. Ganon. Gusto nilang pa-clouded din, i-block yung isipan ng isang tao. Lalo kami mission yan, ay pag-initan nila yan. Kung may destiny pati, o kung may nakatakda, like me, na may mission at may nakatakda, at may nakatadhana,
ay paginitan talaga ng mga witches. Umiiral yung gusto nila makipag-compete, ganyan. Gusto nila ng competition, gusto nila mga challenge. Kasi nga, crook yung mga yan, foolish yung mga yan. Hindi yan gagawin ng wise na tao yung makipag-compete, yung mag-challenge. Hindi walang panahon yung mga wise na tao na gawin yung mga ganyang crook at ka-foolish na gawain na yan. Instead, obserba, no? Yung mga taong wise, no? Sa paligid nila, kung ano yung mga ginagawa na kaivilan at mga hidden na ginagawa nila ng mga ano pati, mga kung ano yung nangyayari sa paligid, mga ganun, na-obserba. Kaya nakaka-acquire ng wisdom. And then, madaling malaman ng tao yung taong wise, no? Madali niya malaman yung isang tao na peke, na nagwe-wear lang ng false mask. Yan, na hindi siya real, hindi siya totoo, hindi siya nagpapakatotoo. Yung ganun ba, na may mask siya, may mask. Alam niyo yun. Ayan, no? Magaling ka magsalita ngayon. Clear and sharp kasi yung mind mo. Alam mo, direct from your mind and then diretso sa bunganga mo. Kung ano yung naisip mo, mabilis na nasasabi ng dila mo, para bang madali ma-explain ng bunganga mo. Ganon. Describe. Ano pa? Ang energy mo ngayon? Ito pa, isa pa. Ganda kasi to. Emotion and intellect, balance yung emotion and intellect mo. And united, connected, no? So, you look powerful, courageous, malakas ang loob mo, and malaya ka. Nasabihin yung kasi courageous ka din as well eh. Yung totoo. Yes, malaya ka din sabihin ng totoo. Ayan o, clarified by this. See? You speak the truth, you tell the truth, you share the truth, you're courageous, and may freedom, no? You're free to tell the truth. Lalo na kung mission mo yan. Because it's one of your mission. Yes, kasi it's one of your mission. So, ganyan din yung mission ko. Kaso lang, hindi talaga magustuhan ng mga taong matatamaan yan. Yung mga ganyan. Basta totoo. Yun. Yung magsabi ng totoo. Basta nasa side ng light, sa side ng liwanag, totoo yan yung mga sinasabi. Pero pagka sa side ng kadiliman, mahilig magsinungaling ang mga yan. O mag-imbento ng kwento, gagawa ng kwento, na walang basihan, walang katotohanan. Ayan. So, ano pa? May iba proud silang witch sila. Hindi to witch to nerdingan na to ha. Kasi ayan o. Yan ang sign o. 6 of Wands. Dumaan ka lang sa tunnel ng mga madaming witches, madaming devil, demon, mga elementals na masasama na nakatake sa'yo, pinahirapan ka nila, o nag-cause ng, alam mo yung nagdusa ka financially, mga ganon. Pero it's part of a divine plan, for sure. Yes, it's part of your spiritual journey pati. Spiritual journey. See? And, ano pa ang, ito clarification na naman to eh. Papasok sa buhay mo. The Lovers in reverse.
someone na hiwalay kayo ngayon? Yes. Ito yung energy niya, King of Pentacles. Mag-invest daw siya sa'yo, si King of Pentacles na actually, meron kayong soul connection kasi Lover's card naman to. Pero hiwalay kayo. You're separated right now. You are not in a relationship right now. Yun ang darating sa'yo, si King of Pentacles. Hardworking, diligent sa trabaho niya. May focus to sa kanyang trabaho. At tutok sa kanyang trabaho to. Napakasipag nitong taong to. At sensual, responsible to, lalo financially, a good provider. Yan ang King of Pentacles, practical. O magaling to sa negosyo, kung nagnenegosyo to. Intelligent person. Yan. Yan ang paparating sa'yo. Stable, secured, lalo na financially kasi masipag nga siya eh. Masipag. And ano yung feelings yan sa'yo ngayon? Kasi past person mo daw yan eh. Dating lover mo. Hierophant in reverse. Para bang unorthodox. What's with the Hierophant in reverse here? Gusto niya ng new beginning. Gusto niya ng rebirth sa inyong dalawa kasi di ba hiwalay kayo. Gusto niyang yung parang pa-shortcut pati. Gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa na hindi niya sinusunod yung gusto ng society o yung belief and yung takot sa judgment ng society sa kanya. Ganon. Ano pang feeling sa'yo ni King of Pentacles in reverse? Emperor. What's with the Emperor sa feeling si King of Pentacles na yan? Ay, in reverse. In reverse ba yun? Four of Cups and Six of Cups. Gusto niya mapangasawa ka nito kasi komportable siya sa'yo, magaan yung loob niya sa'yo, at home siya sa'yo, feeling at home, parang ganon. And malungkot siya guys pag wala ka sa buhay niya, kaya mas lalong napapalapit yung loob niya sa'yo, mas lalong gumagaan yung loob niya sa'yo, mas lalong, alam niyo, na-attach siya sa'yo emotionally, naramdaman niya yung pure love talaga, na emotional siya without you, ganun. Kaya, mas lalong nagiging mahalaga ka sa kanya, mas lalong nagiging importante ka sa kanya, mas lalo siya na-in-love sa'yo, ganun. Mas lalo yung dinidesire na makapiling ka, na makasama ka, ganun. Kung kaya gusto niya ng rebirth, a new beginning. So, ano pa? Iniisip mo yun ni King of Pentacles na yan. Eight of Wands in reverse. What's with the Eight of Wands in reverse? More clarification pa sa Eight of Wands in reverse na yan. Maaaring pinapastagnant to ng iba eh. May nagpapastagnant mo dyan sa person mo na yan. Meron. Si Knight of Wands. Meron siyang pinapabalik. Iniisip niya pa lang to, hindi connected sa iyo. Meron siyang pinapabalik, guys. Na atake ba 'yan?
Atake, yes. Parang psychic attack. Psychic attack kasi may emotion dito. And then, para mas stagnant siya. Sina-psychic attack siya para mas stagnant siya. Pinapabalik niya yun ng isip niya. Oh, yung psychic attack na ginagawa sa kanya. Para positive siya. Alam niyo yun, para maging negative yung isipan niya. Para ma-drain siya. Para maging pessimistic siya, kaya sina-psychic attack siya. Intentional yon yung pan-psychic attack sa kanya na pinapabalik niya. Intentional. Oh, si Knight of Wands talaga nasa psychic attack dito kay King of Pentacles na to. Nang sa ganun ay positive yung isipan niya para inspired siya kung kaya pinapabalik niya yon. Marunong naman siya magpabalik ng psychic attack. Kasi alam niya yung itali siya eh. Maano ka kasi yan, madrain yung energy mo sa psychic attack tsaka para mabind ka, ma-stagnant ka. Yan. Ano? Yan ang mga scheme ng mga kaaway. And then, ano naman ang iniisip niya ngayon sa'yo ni King of Pentacles na yan pagdating sa'yo? Parang lumalaban, napapalaban to ngayon. Lumalaban, oo, napapalaban siya ngayon. Sa psychic attack. May nasa psychic attack sa kanya eh. Queen of Wands. Ang mag-take na action sa'yo, yun ang iniisip niya ngayon. Ang mag-take na action talaga sa'yo. Kung kaya nilalabanan yung psychic attack ng iba. See? Ano naman ang pinapabalik niya ng isip niya? Kung ano man yung ginagawa niya. Basta meron siyang ginagawa. Ano naman ang balak ngayon ni King of Pentacles sa'yo? Maliban sa mag-take na action, no? Na, fiery, driven talaga siya. Alam yung goal-driven? Na goal niya talagang mapursu ka na makapag-take na siya ng action o magawa niya na yung goal niya na gawin. Upright ba to? Palang. Upright ba yun ng swords? Let's see. In reverse yan siya. Yan ang balak niya. Ang balak niya sa'yo. Ang mawala na yung fear mo. Ano yung tutulungan niya mawala na yung anxiety mo? Tutulungan ka niya mawala na yung anxiety mo. Yung fear, yung alam mo yung parang in-inflictan ka ng fear, tinakot ka, o nagka-phobia ka, ganun. Tutulungan ka niyang mawala yung fear mo, na mag-heal ka with the 6 of Swords. Dadalhin ka niya. May pagdadalhan siya sa'yo. Saan? Sa lugar na peaceful yan, guys. Saan yan dadalhin ka ng tao na yan? Sa lugar nila? Baka dun sa lugar nila, peaceful. Oo, kasi tahimik dun sa lugar nila. Walang ganong tao. Parang kayo-kayo lang dun. Magkaroon ka ng peace of mind. So, yan. Anong gustong sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yun na person mo? Matapang na siya. Strong na siya. Na hindi na siya natatakot. Na may inner strength na siya. Na King of Swords. Upright pa yung King of Swords. Let's see. Oo. Na makipaglaban to, guys. So, gamit yung isip niya kasi King of Swords, right? Gamit yung isip. Hindi gamit yung isip niya. Gamit yung pwedeng na maging na siya. Maging, alam yung hindi na siya mamanipula pa pag King of Swords. Basta yung strong na siya, na lalaban na siya, na hindi na siya magpapapigil pa, hindi na siya magpapahinder, hindi na siya magpapahadlang pa sa mga gustong humadlang, ganon.
kung ano man yan ang ginagawa niya para mag-succeed na, no? Na you will be together and maging masaya ang inyong connection, maging masaya kayo together. Na kung meron kayong spiritual connection, yung magsama na kayo, no? Para mangyari na yung kung meron kayong spiritual mission pa together kasi priestess. So ano pa ang nais iparating sa iyo ni King of Pentacles na yan, na person mo. Four of Swords in reverse. Hindi daw makapahinga yung isip niya. Insomnia siya. Na-insomnia daw siya. Kakaisip, hindi makapahinga yung isip niya, na insomnia. Hindi pa rin siya nakaka-recover. Kakaisip tungkol sa destiny niyo. Destiny, yes, kasi Wheel of Fortune. Sa destiny niyo. Ayan. Bakit napapaisip siya na nakadestin kayo, gano'n. Napapaisip siya. Yun ang iniisip niya, na nakadestin kayo. Yun ang iniisip niya Na gusto niya nang mangyari. Gusto niya na magkaroon ng movement sa inyo. With the Chariot. Yeah. Yun na nga gusto niya magkaroon ng movement na sa inyo. Kasi hindi ba nag-separate kayo, naghiwalay kayo. Yan. At mukhang natingga to, yung connection nyo. Kaya ang gusto niya magkaroon ng movement, may gumalaw na, mag-take na siya ng action, or both of you, para mangyari na to, na ma-unite na kayong dalawa, guys. Pwedeng divinely guided naman tong inyong connection kasi merong lover's card dyan. Ayan. Seven of Cups. Upright ba to? Palang. Yes, it's upright. May mga nang di-distract, may mga nang gugulo. Devil. Yun na nga Saan ba to nang di-distract sa'yo? Sa'yo. Sa person mo din, nang di-distract. Hindi sa person mo, sa'yo, nang di-distract sila. Yung mga devil na yan. Kasi gusto ka nilang guluhin yung isip mo. Ganun yung pag may mission, guys. The more na maka-Diyos ka, the more na atakihin ka nila. Pag may mission ka, may destiny ka, yun, ang inatake ng mga devil. Yung hindi naka-experience niya, na sinasabi na matibay sila, strong, hindi ka dumadaan sa divine plan pagka ganyan. Yung situation nyo. Yung mga inaatake ng mga dumadaan sa divine plan, or yung tinatawag na preparation. May mga ganyan. Yun ang yung parang dumaan sa tunnel. Yun. So, ito na lang guys for collective reading.